morning to Ian Dito is Horizon Chaser. Live po tayo ngayon dito sa Rizal Park, Hotel Manila. Na dumagsang itong mga seafarers, kaya makita mo napakadami at ito ay nanggagaling sa iba't ibang sulok ng ating bansa para tunghayan itong Day of the Seafarers ngayong araw na ito. At yan nga ay nasa labi pa lamang ay talagang napakarami na nila. Kaya alamin natin yung iba pang mga detalye kung ano mga programang ibinigay ng Marina. We will focus on a bold initiative to promote a culture of respect and zero tolerance for bullying and harassment at sea. You may also contribute by sharing experiences in both inclusivity and encouraging open discussions and accountability nabanggit nga itong tema ng naturang selebrasyon ng para sa mga seafarers ay nagsalita naman si Sonia Malaluan bilang administrator ng Maritime Industry Authority at lalong iliniin yung pagbigay ng suporta para sa ating mga seafarers. Kaya pakinggan natin ito. We take immense pride in conducting the oath-taking ceremony for our newly licensed harbor pilots and merchant marine officers who will now assume greater responsibilities as leaders in our maritime sector. To all our partners, both from the government and the private sector, maraming salamat po for standing with us in championing Filipino seafarers. Whether through your policy support, employment facilitation, education and training excellence, or even repatriation of our seafarers that are being affected. Alright, so yan po ang napakagandang mensahe ng Maritime Industry Authority para sa ating mga seafarers. At nagkaroon nga ito ng pagkakataon din na mag-picture taking para doon sa mga nagsipaglalo at sumuporta sa ating mga seafarers kasama ang buong pamilya. At ng iba't ibang mga ahensya ng ating gobyerno ay nariyan din para suportahan ang programa ng Maritime Industry Authority o ng Marina. Kaya nakita natin ang mga dumalo. Ang tema na napakahalaga, mahabang hair ng ating seafarers. Kanina sa welcome remarks na ay napakita natin ultimo yung kanilang mga facial at kasamang massage at marami pang mga benefisyong binigay ito ang ating gobyerno sa ating mga seafarers. Sa kanilang tema ngayon sa Day of the Filipino Seafarers ngayong 25 June 25, 2025 ay kinalaman sa harassment for pre-ship the Maritime Industry Authority. Ito ay sa pangunguna ng Marina ngayong taon. Ito para sa mga seafarers natin. So, walang pinipili ito, no? Ano man yung kasalian ng ating mga seafarers na kinakailangan ibigay yung tamang protection para sa kanila. Alright, happy morning po sa inyong dalawa, Obilio and Sir Valera. Alright, so gusto lang namin alamin yung opinion ninyo para sa napakagandang tema ngayon ng Day of the Filipino Seafarers. So, araw nyo to. So, hinggil sa pagbibigay ng protection sa inyong mga seafarers. So, ano masasabi nyo doon sa ating gobyerno? Ikaw, Sir Odell. Ang masasabi ko lang po is yung ginagawa po ni Marina na ganito is maganda po siyang step for our aspiring seafarers na magkaroon sila ng protection sa pagsakay ng barko. And especially akong bilang isang aspiring seafarers na is part ng community which is the LGBTQIA+, and my gender identity is gay. So I think itong ginagawa ng Marina is magiging tulong sa amin para maprotektahan kami kapag kami sumakay ng barko. Oo nga naman, kasi hindi rin ganun yung bully, parang porke iba yung kasarian mo, ganyan. They will feel really safe po sa barko. Siyempre, sacrifice nila yun sa pamilya. Wala naman sila usually nakasama doon na lagi nilang kasama. Siyempre, bago lang. And yung mga ganitong in-encourage ng
ganitong marina is magbibigyan ng awareness yung mga tao, lalo ng mga seafarer natin, na maging mag-avoid about sa mga harassment. Tama. Itigil na yung mga ganun. Kasi pag sa gano'n, makapagtrabaho kayo na maayos. At nakailang sakit ka na ba, Sel Valera? Ay, wala pa. Fresh graduate. Fresh graduate. So, excited kayo, Excited no? kami. Kasi, Itong sa Marina Harte sa mas maganda po ito na bago kami sumakay, hindi na namin maramdaman yung harassment. napapanapatag yung kaloob. Paratag na po yung loob namin. Lalo na yung family nyo, diba po? Parang ang babata nyo pa. Ilang taon ka na, sir? 21. Ayan, so nakaka-excite nga naman sa edad yun. Tingin nyo kailan nang sasakay kayo? Wala pa? Wala pa, ma'am. Pero ang iniim ko po kasi ngayon is kailangan makasakay ito. Taon na yun. Since fresh grad kami ngayon, ako naman po may company naman po na pasukan na. Nasigurado na. Within this year po. Sure naman. Bakit seaman ang pinili ninyo? Usually, Ako, ma'am. Oo, sige, ikaw na. Kasi syempre, sabi nila kapag kapag-part ka rin, iba ang siman. Diba? Parang nila, ma'am. Ang sa akin lang po is, kahit yung gender identity ko is hindi naman siya nagiging questionable kung ano yung gusto mo sa buhay mo. So, ang gusto ko kasi sa buhay ko, ang gusto ko sa buhay ko is akit na barko, magtrabaho sa barko. Dahil ayun yung nakikita ko. Ayun yung nararamdaman ko na kung saan ako masaya. So, yung pagiging seafarer, ayun yung para sa akin na alam ko. Alright, thank you. And si Sir Valera. Ako naman po, I chose seafaring first is because of, it's about financial. I want to be financially stable na para matulong ko yung pamilya ko. And syempre, hindi lang naman yung pera yung nabibigay ng career na to. Especially yung mga experience, yung skills, yung leadership. Sa amin sa engine, tinatawag kaming jack of all trades na engineer kasi may electrical kami, may mechanical, may industrial, which is beneficial sa araw-araw na pamumuhay. Mga bata pa kaya, no? Ganun agad, sakay agad sa barko. Alright, so sana magtagumpay po kayo. Thank you so much. At meron pa ba kayong gusto ipaabot sa ating mahal sa buhay, sa pamilya, or sa mamamayan, o sa gobyerno? Yun naman po, we're so happy na may mga ganito tayo date or yung mga sineselebrate natin yung sacrifices ng mga bawat Pilipinong marino. And nagpapasalamat kami sa pamilya namin at sa mga kaibigan at sa mga lahat ng dyan sa amin. I couldn't agree more. Alright, thank you so much po. Congratulations. At maririnig natin sa gobyerno kung paano pinapahalaga ng mga settlers dito sa ating bansa. Kaya ito ngayon yung kanilang araw, a day of Filipino Settler. Alright, so alamin natin ang mga iba pang mga benepisyo na ibibigay ng gobyerno para sa ating mga marino. Happy morning, Mr. Raison. Good morning po. Gusto ko lang po medyo linawin yung tema natin para sa proteksyon ng ating mga settlers. Bakit po natin tinututukan yung ngayon? Well, sa ngayon kasi, alam natin na marami ng mga insidente ng harassment, bullying on board ships. That's why ang theme ngayon ng ating celebration of the Day of the Seafarer is Harassment-Free Ship. So, ito isang campaign para po maiwasan natin ang mga harassment on board. So, maraming forms of harassment. So, sabi nga ni Secretary General, dapat zero tolerance tayo sa mga harassment. So, working on board ship should be free, fair, safe, and comfortable sa ating mga seafarers. Last na lang po, ma'am, meron po ba tayong naka-line uli na bagong programa for protection sa ating mga seafarers? Well, ongoing sa Marina kasi, more on sa mga polisiya kami. So, sa International Maritime Community, meron tayong tinatawag na mga
approval ng policy regulation through the International Maritime Organization kung saan aktibong nagpa-participate ang Marina. No? So, meron dyan yung sa bullying, merong resolution na para maiwasan. Pero as Marina, we are also collaborating with the NGOs or non-government organizations like the CFAM, ICE1, the Gold Foundation, more on the awareness campaign. Iba po yung may kaalaman. Alam natin kung ano yung mga dapat iwasan at ano yung mga dapat gawin. Gano'n na po karami, ma'am, yung Marina, mga seafarers po natin ngayon? Ang seafarers natin, ang register natin is 1.3 million. Pero merong mga certificates for international deployment is more than 800,000. Ang naka-deploy sa international ships, last year, na-deploy natin is more than 400,000, almost half million. So, halos pala na bigyan din ng opo. Marami pa rin seafarers. Yung pondo ng Marina po, okay naman? Ang pondo? Opo. Siyempre, medyo kinakapos kami at kulang kami sa mga tao. So, kailangan pa po natin ang paraan yan sa tulong ng ating Secretary of the Department of Transport para mabigyan po kami ng ayuda in terms of mga human resource as well as the budget. Tama po. Thank you so much. Thank you dito na matutuklayan tayo sa araw na ito yung iba pa mga kumain. So, alamin natin ang iba pang mga detalye at ito po ay nagbibigay ng kagalakan sa ating mga marino dahil biro pala yung kanilang mga dinadanasan kapag po sila ay nasa barko na. At siyempre, ilang mental health ay meron din programa dyan ng gobyerno at ang Marina nga ay siyang talagang nangunguna sa pagbibigay ng suporta para sa ating mga marino. At maraming mga benepisyo ang maririnig pa natin. Kaya alamin natin sa iba pang mga detalye. Alright, so ikutin natin itong Marina Job Fair na umabot pala ng 2,000 na posibleng magkaroon din sila ng trabaho. At medyo na-interview natin itong isang company. Pakinggan natin. From So, PASCAT. PASCAT, ano ibig sabihin ng PASCAT? PASCAT po is catamaran vessel po na roll-on, roll-off shipping lines cargo na kaya mag-accommodate ng rolling cargos and mga passengers. Parang ferry din. Yes po. So, Mga short hold po yung namin from Batangas, Calapan, Bulalao, Plan, Dumangas, Banag, Dumaguete, Tapin, Matnog, Dapdap, Cebu, Tubigon, San Carlos, Toledo. so mag-i-scan lang sila dito. Yes po, scan lang sila sa QR code at meron po dyan sila pwede sila mag-book. At may napataan tayo na isang napaka-cute ng bata nakasuot na pang navy kasama ang kanyang mga magulang na isa ring seafarers. Kung napapansin natin mga kababayan, ako umabot na pala ng 2,000 na job seekers flock dito sa Marina Job Fair. At kapartner na rito yung Alma Maritime Group. Ito yung lisensyado ng many agencies ng Department of Migrant Workers or DMW. So sa isang araw lamang pala ay meron na itong 20 na accredited ng many agencies na nag-o-offer na umabot sa 1,100 na job vacancy. Kaya ito ay isang pagkakataon na para dito sa mga news to senior shipboard position. Samantala, kilala na sa buong mundo itong ating mga Filipino seafarers sa kanilang skills na maaasahan na pang global shipping industry. So yan lamang po ang ating mga nalakap dito sa Marina News at titingnan natin ang iba pang mga naging panauhin at dumating nga itong iba pang mula sa ahensya ng ating gobyerno na sumusuporta dito sa naganap na pagbibigay-pugay sa ating mga mandaragat. Pakinggan natin ang iba pang detalye. We endeavor to also protect their dignity as well as their physical and mental well-being. Aboard every ship, every seafarer deserves to feel safe, protected, and valued. We emphasize the urgent need to establish and promote a harassment-free shipboard environment across the maritime industry. An environment where seafarers, regardless of gender, rank, or cultural background, can work with confidence, free from fear, harassment, or discrimination. Creating a safe and secure environment demands genuine tripartism.
At the Department of Migrant Workers, our mandate directs us to provide protection and enhance the welfare of our Filipino seafarers. In order to comply with our mandate under the Magna Carta of Filipino Seafarers, we have made key initiatives as follows. Number one, institutionalizing maritime tripartite dialogues. Regular engagement with ship owners, planning agencies, and seafarers unions are held to address emerging challenges and identify actionable solutions. In line with this, we have strengthened our Maritime Industry Tripartite Council, the MITC, a venue for inclusive policy making and standard setting on working conditions, compliance, and global practices, as well as consultation on key policy issuances that affect our seafarers. We plan to roll out an anti-harassment campaign and rights education training, whereby empowering seafarers with knowledge about their rights and safe reporting mechanisms in partnership with the local licensed mining agencies and the unions. We likewise enhance grievance and assistance systems through our 24/7 One Repatriation Command Center and accessible digital channels, which ensure support for our seafarers reaches them, even those who are currently on board. Part of our program is also integrating gender sensitivity and an inclusion program, promoting a culture of respect, safety, and equity in maritime training, deployment, and workspace practices ng OFW. So together, let us continue to strengthen our maritime nation. Let us build on industry that values not only the skills and labor of our seafarers, but their human dignity, their families, and the community. So mabuhay po ang ating marinong Pilipino, mabuhay ang kanilang mga pamilya, mabuhay ang sambayanang Pilipino, at happy Seafarers Day. Maraming salamat po. At isang magbayang araw ng mga marinong Pilipino. The department is truly grateful to Marina for this invitation. It's always been an honor to be in company of people who share the same values, respect, and admiration for our workers, especially for our seafarers. When we talk about our seafarers, we're not just talking about our workforce. We're talking about the important people, the women and men, who are major contributors to the global trade in the maritime industry. Behind the container ships, the oil tankers, the cruise liners, and behind those massive operations are workforce that make sure the global maritime operations run smoothly. Our hardworking Filipino seafarers. Patuloy na pinapahalaga ng Department of Labor and Employment ang inyong mga sakripisyo, gayon din ang lahat ng inyong kontribusyon sa industriya. Nakikita po namin ang inyong kahalagaan at ang magandang serbisyo na inyong pinapamalas. Today's event with the theme, My Harassment Free Ship, speaks of a ship that is not only about seaworthiness, but also about a shared commitment to ensure that every worker on board, regardless of rank, position, or gender, deserves to work in a safe and healthy environment that is free from any form of harassment and discrimination. As part of our commitment and in support of this initiative, in April of this year, we took part in the 5th meeting of the Special Tripartite Committee of the Maritime Labor Convention 2006, held in Geneva, Switzerland. This global gathering emphasized the importance of safe, fair, and decent working conditions of seafarers worldwide. The Philippines, as one of the world's leading providers of seafarers, through the delegation's active involvement in the STC, reinforced the commitment to uphold the rights and welfare of Filipino seafarers. We came with the mission to further protect and promote the rights of our seafarers. And with the collective efforts of the participating governments, stakeholders, through a tripartite structure, the Special Tripartite Committee was able to adopt provisions that provide stronger protection to seafarers, especially in times of crisis like the COVID-19 pandemic, and make sure that entitlements such as the right to shore leave, repatriation,
and others will be carried out and to enhance the well-being, mental health, and highlighting the prevention of harassment while on board. In addition, to ensure the safety and health of our seafarers on board, DOLE issued revised implementing rules and regulations of the Occupational Safety and Health Law, which provides specific safety and health measures to be implemented in the maritime industry, such as an OSH program, personnel who will be responsible for workplace safety and health on board, and access to facilities, all aligned to the existing maritime standards. Further, on the department's initiative to enhance its policy issuances to be more responsive to the needs of workers in industry and promote decent work, the revision and updating of existing key maritime guidance is also in progress. Such guidance are Department Order 129-13 on the rules and regulations governing the employment and working conditions of seafarers on board ships engaged in domestic shipping. Department Order 130-13 on the rules and regulations governing the employment and working conditions of Filipino seafarers on board. Alright, so yan po ang ating nalakap na mga balita mula dito sa Rizal Park Hotel, Manila para sa Day of the Filipino Seafarers sa pinangunahan ng Marina. Ang inyong lingkod, Miss Horizon Chaser, nag-uulat. Happy morning! I love you all! And so you are 2024